It's feeding time mga boss. Feeding time. Kakain tayo dito sa malapit na rin itong mga anak. Siguro next month mga 20 mga anak na rin ito. Magandang klase ito mga boss. Landrace breed. Landrace breed. Meron din isa dito mga boss. Buntis na rin ito. Yun. Kain tayo sa tanghali. Snack lang ito nilang mga boss. Snack lang. Sige, kain kayo. Dalawang beses pa itong nag-anak mga boss. Yung isang beses pa yung pangalawang buntis. Hopefully hindi ito maparbo mga boss, kasi yung bur na nagsampa nito, yung bur na nagsampa nung naparbo ko na inahin doon sa kabila. Snack time lang ito mga boss. With feeding tayo. Lagyan natin ng sabaw. Yan ang importante sa isang inahin. May sabaw. Ito din may sabaw. Sinasanay natin sila sa mga sinabawan. Yan po mga boss. Hopefully marami yung bake nito at hindi tatamaan ng parvovirus. Ito yung isang inahin ko mga boss dito sa kabila na tinamaan ng parvovirus. Nasampahan na rin ito. Hopefully mabuntis na siya at hindi tatamaan ng parvovirus, kasi ibang bur na naman yung ginagamit ko dito mga boss. Kain muna ako sa kabila mga boss dahil napakaingay. Ito yung isa nag-iingay. Gagawin natin itong selected stock na natin ito mga boss. Gagawin natin future hen. Future sow. Naalala ko tuloy yung mga manok mga boss. Ayun, patuka-tuka. Ayan mga boss, pinapakain na natin. Ito yung future sow natin mga boss. Well selected natin. Maganda yung katawan niya. Mapigi siya, mapigi. Update ko na lang kayo dito mga boss kung kailan ito mag-hit. Pakain muna ako sa kabila, sa patining ko mga boss. Nagugutom na talaga sila mga boss. Bigyan natin sila ng pagkain. Yan. Ito. Yan. Tinutunaw muna natin yung pagkain mga boss sa balde. Sa timba pala. Bago natin ibigay. Yan. Yan.
Yan mga boss. Kainan na. Ano kay imuha? Mga boss, ganado talaga silang kumain. Nag-iingay pa itong isa. Meron ka namang pagkain dyan. Ubus na pala. Ubus na yung kunti na lang. In fairness mga boss, well selected natin ito. Maganda yung mga katawan niya. Hopefully, mabuntis na ito mga boss. Tinamaan ng parvovirus 2 beses na. Ito. Bakit ka nag-iingay? Kumain ka dyan. Ubusin mo. Yun. Yan. Ubus na ang pagkain nila mga boss. Madali lang talagang ubusin pag wheat feeding. Yan ang advantage sa wheat feeding. Yan yung manok na yan. Delikado yan. Uy!
Ito ang advantage sa wheat feeding mga ka-livestock. Madali lang talaga nilang ubusin. Hindi sila nguya ng nguya compare sa wheat dry feed. So dito na ako nakasanayan. Depende na lang talaga sa inyo kung saan kayo hiyang. So ako hiyang mga ka-livestock sa wheat feeding. Tinutunaw ko muna siya sa timba bago ko ilagay. Tapos pitik-pitikan natin ng konting tubig pag nasa sahig na yung pagkain. Ayan. Madali lang talaga naubos. Hopefully mga ka-livestock, maganda ang growth ng mga alaga nyo. Ito napansin ko itong sa akin, maganda din naman. Yun talaga ang importante mga ka-livestock. Genetics isa lang alang talaga natin dito sa pig farming dahil yun ang pinaka pundasyon sa pig farm na magiging successful tayo. Kung hindi maganda yung genetics ng mga inaalagaan natin, kahit gaano ka-quality pa ang feeds na gagamitin natin, mahuhuli tayo mga ka-livestock. Pero hindi ko sinasabi na baboy pa rin naman kahit chop suey. Ito, matatawag ko itong chop suey dahil tatlong dugo na ito. Pero maganda pa rin siya. For ano na lang, meat type talaga, meat type quality yung palabas. Yung ano natin, mga sow natin, kailangan mataas talaga yung genetics, maganda nang sa ganun. Kasi sasampahan niya ng mga terminal boar, halo-halong dugo yung mga boar. Wala na, lalayo na tayo. So, ganun. Kung gusto nating may upgrade yung genetics ng mga alagang baboy natin mga ka-livestock, maraming paraan through AI talaga. Kukuha tayo sa mga AI company na may boar na magagandang lahi, yung street breed kagaya ng Landrace, Large White, Durok, tsaka Pitrin. Yun, may upgrade talaga natin ng unti-unti yung mga alaga natin. Siguro 2 taon meron na tayong makabuo na tayo ng sarili nating magandang lahi, magandang genetics potential. Based sa experience ko talaga mga ka-livestock, Landrace talaga yung pinakamagandang gawing sow natin. O kaya F1 Landrace cross sa Large White. Tapos yung boar na gagamitin, yung Durok. Yun yung pinakamagandang labas mga ka-livestock. Napakabilis nilang lumaki. Maniwala kayo, hindi ko kayo niluloko. Magtimbang na yan ng 100 up sa 3 buwan at kalahati mula pagwalay na pagpapakain natin. Niwala kayo mga ka-livestock. 100 up. Basta maganda yung genetics ng mga alagang baboy natin, kagaya ng Landrace, Large White, tsaka Durok. Yung Pitrin, may kabagalan kasi sa paglaki ang Pitrin. Pero Pitrin yung kumakalat ngayon. Siguro tinatago yung Durok tsaka Landrace sa mga farm dahil yun yung may magandang kasi yung Landrace mahaba yung katawan, pag yun yung napuno, nako, super bigat mga ka-livestock. Kaya bihira na lang tayo makakita ng Landrace ngayon, yung pure Landrace talaga, tsaka pure Durok. Large White tsaka Pitrin maraming nagkalat, pero yung Landrace tsaka Durok parang tinatago nila yun. Based sa observation ko mga ka-livestock, kasi matagal na rin ako sa larangan ng pagbababoy, namulat talaga ako dito dahil yun nga sinasabi ko sa inyo, yung mga nakaraan kong ito talaga yung pinaka hanap buhay lang ng mga magulang ko noon. Napaaral kami ng
mga anak niya dahil dito, kaya hindi talaga ito maiwan-iwan. Hindi ko talaga maiwan ito dahil isa talaga ito sa nakapagbigay sa amin ng magandang kinabukasan. Yun nga, ang virtue lang talaga natin dito, patience lang talaga. Hanggang dito na lang po mga ka-livestock. I hope maganda ang growth ng mga alaga nyo. Tsaka alagaan natin sila ng gusto. Isaalang-alang talaga natin yung health nila, kalinisan sa kapaligiran at saka sa kulungan nila. That's all and good day.